Meron po tayong balita mula sa Sindangan sa Zamboanga del Norte. Masayang-masaya po ngayon ang pamilya ng binatilyong si June Ray Balawi. Kinilala po siya ng Guinness World Records bilang pinakamaliit na lalaki sa buong mundo. Ang taas po ni June Ray, kulang pa sa 2 ruler na pinagdugtong o pinagpatong. Nakatutok si Joseph Morong. Ito na marahil ang pinaka-espesyal na araw para kay June Ray Balawi ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Kasabay ng Independence Day ang 18th birthday ni June Ray. Ito rin ang araw na iginawad sa kanya ng Guinness World Records ang pagkilala bilang pinakamaliit na lalaki sa mundo. 59.3 centimeters. Ourselves a new world record holder. So John Ray measures 59.93 centimeters. Sa taas na 23.5 inches, dinaig ni June Ray ang naunang record holder mula sa Nepal na may taas na 26 inches. Mas mataas lamang ng konti si June Ray sa certificate na iginawad sa kanya. Masaya po kami ngayong araw na to. Proud namin si June Ray. Minsan na na-feature si June Ray sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Nang panahong yun, di pa maaaring ibigay sa kanya ang titulo dahil wala pa siyang 18 years old. Panganay sa 4 na magkakapatid si June Ray. Ayon sa kanyang tatay, tumigil ang paglaki ni June Ray nung 1 taong gulang pa lamang siya. Di rin na-develop ang kanyang pananalita. Dahil limitado ang paggalaw, madalas nasa bahay lamang siya. Di rin siya nakakapag-aral. Ang pinaka-nangingibabaw kay June Ray, ang kanyang pagiging masayahin. Wala mang premium pera, umaasa mga taga-Guinness na magiging daan ang pagkakatala niya sa Guinness para matulungan siya ng mga eksperto. We feel for him because of his size. It's obviously being that size, it's quite a compromised life. He doesn't live a normal life, but he can still benefit from being a Guinness World Records holder. So let's hope that he does, and let's hope that the gifts come in and he gets the exposure he needs. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Niyanig po ng 2 malalakas na tinatawag na aftershock ang lungsod ng Christchurch na naman sa bansang New Zealand. Kung inyo pong matatandaan, yan din yung lugar na tinamaan na malakas na lindol nito lamang Pebrero. Unang naramdaman ng magnitude 5.5 na aftershock, sinundan pa yun ng isa pa na magnitude 6 naman mas malakas. Agad na naglabasan ng mga tao mula sa mga gusali. 10 ang sugatan at agad silang dinala sa ospital. Isang gusali naman ang gumuho. Napinsala rin ang mga infrastruktura na dati nang naapektuhan ng lindol. Tinatayang 10,000 bahay ang nawala ng kuryente. Inaalam pa ng ating Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong naapektuhan ng lindol. Si Mel Tiang, ang inyong kapusong totoo. Noong nakarang linggo'y sinama namin kayo sa maraming lalawigan. Ariana Bataan, Quezon, Sorsogon, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Basilan at maging sa Zamboanga sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa Kinabukasan Project. Ng GMA Kapuso Foundation, dumako naman po tayo sa Oriental Mindoro. Mahigit 2,600 mag-aaral sa grade 1 ang tumanggap ng mga gamit pang eskwela sa bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro. Kahit walang tsinelas at nagkasugat-sugat ang paa, naglakad ng 2 oras si Jason kasama ang kanyang kapatid at lola. Excited kasi siyang magkaroon ng mga bagong gamit ngayong pasukan. Wala nang nanay yan. Ang kanyang ina namatay ang pag-anak kang bunso. 2 oras ang nilalakad ng magkapatid na sina Ruben at Jason sa araw-araw na pagpasok. Ang kanyang kaisa-isang tsinelas bumigay na sa haba, mabato at minsan ay maputik na daang tinatahak. Ang 10 taong gulang na si Josephine at kapatid na si Judy Ann, 11 taong gulang, pansamantalang namahinga sa pagtulong sa kanilang ama sa laot para kunin ang kanilang mga gamit pang eskwela mula sa GMA Kapuso Foundation. Pag-aani ng semilya ng bangus ang hanap buhay ng kanilang ama. 5 ang anak at kasalukuyang buntis ang misis. Swertihan na ang 100 pisong kita sa araw-araw. Ang tatay ko mahirap din. Yung anak po ng tatay ko, ganoon po. Hindi nakita ko lang dahil tama-tama lang po sa pambigas-bigas. Biniyayaan din natin ang mga magkakapatid ng mga bagong sandals at kapote. Salamat po sa GMA. Samantala sa Occidental Mindoro naman, mahigit 1,100 bata ang nabiyayaan ng gamit pang eskwela sa mga bayan ng Magsaysay at San Jose.
Kasiyahan po para sa GMA Kapuso Foundation ang maging kaagapay ng mga magulang sa pagtataguyod ng edukasyon ng ating mga anak. Nagpapasalamat po kami sa mga naging katuwang namin at naging bahagi ng project na unang hakbang sa kinabukasan. Samantala, patuloy pa rin po ang pagpapadala at pamimigay ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng baha at buhawi kamakailan sa Sultan Kudarat at sa South Cotabato. Nabiyayaan po natin 1,500 pamilyang nasalanta. Bukas naman po, nakatakdang magtungo ang Kapuso team sa Cotabato City sa pagpapatuloy ng ating Operation Bayanihan. Para sa namang tulong o donasyon, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan, maaari din magdeposito sa aming mga bank account, maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Nag-aalala ang ilang kaibigan at kasamahan sa showbiz ni Ricky Rivero dahil sa nangyaring pananaksak sa kanya. Kabilang dyan si Kuya Germs na mentor ni Ricky sa That's Entertainment. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Nalulungkot at nag-aalala si Herman Moreno nang malaman ng balitang makailang beses nasaksak ang actor-director na si Ricky Rivero. Isa si Ricky sa mga naging protege ni Kuya Germs sa That's Entertainment. Matagal na raw silang hindi nagkikita at nag-uusap ng dating alaga at nakalulungkot daw ang ganitong balita. Kung may katotohanan man yung sinabi sa akin balita, although nasa mabuti naman siyang kalagayan, sana mag-iingat na sa ulitin at sa ganun maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Ang iba pang kaibigan ni Direk Ricky, labis daw nag-aalala at nagpabatid ng suporta sa kanya sa pamamagitan ng pag-tweet na mapabuti sana kaagad ang kanyang kalagayan. Bukod sa nangyari kay Ricky, labis ding ikinalungkot ni Kuya Germs ang balitang nag-aagaw buhay na ang kanyang kapatid na nasa Amerika. Ang ina ng kanyang pamangkin at co-host sa Walang Tulugan na si John Knight. Nagkataon, nagkasabay. Kaya nga meron nga tumawag sa akin kanina about Ricky Rivero. Sabi ko hindi ko muna masagot dahil medyo hilo pa ako kung ganyan. Dahil may nangyari din sa sister ko. Ayon sa Master Showman, makatutulong daw ang dasal para sa mga kalungkutan na kanyang nararanasan ngayon. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Ang NBA Finals na ito ay maaalala bilang isang NBA Finals na napanalo sa pamamagitan ng larong matanda. Kahit pa sa teritoryo ng kalaban, kinailangan kunin ng kanilang kauna-unang NBA Championship. Hindi nagpasindak ang Dallas Mavericks sa harap ng halos 20,000 Miami Heat fans sa loob ng 48 minuto. At masama man ang laro ng sharpshooter na si Dirk Nowitzki sa first half. Matapos ito makapasok lamang ng isa sa kanyang 12 tira ay hindi pa rin nabahala ang Mavs kontra sa Heat. Ngunit na magtapos ang laban sa score ng 105-95 pabor sa panig ng dihadong Mavericks, marami ang natuwa sa nakamit ng Dallas. Napatunayan kasi ni Nowitzki ang kahalagahan ng paniniwala sa kakayanan ng bawat isa at ng buong kupunan na daigin kahit na mas bata, mas mabibilis at mas matataas tumalo na Heat sa pangunguna ni Dwayne Wade at LeBron James. Paano nga ba nagawa ng Dallas sa mukhang imposibleng misyon na daigin ang kalipunan ng mga scorers ng Heat na binuo na magsimula ang NBA season? Simple lang, dinaan sa tsaga at depensa. Matsagang pinag-aralan ni Coach Rick Carlisle ang maliliksi ngunit malimit ay makasariling mga tirador ng Miami habang itinuturo naman niya ang matagal ng konsepto ng pasahan sa kanyang veteranong players. At dahil alam ng Dallas na wala sila sa bilis ng takbo at sa taas ng lundagan na meron sila Wade at James, ay dinaan nila sa nakalilitong zone defense na hanggang magtapos ang Game 6 ay hindi na nahanapan ng solusyon ng batang head coach ng Miami na si Eric Spoelstra. This is a true team. This is an old school bunch. We don't run fast or jump high, but these guys had each other's back. They played the right way. They trusted the pass. This is a phenomenal thing for the city of Dallas. Hindi man makikita ang tinatawag na intangible sa final stats nang hindi malilimutang sharing ito sa pagitan ng Mavs at Heat. Ngunit malaking bagay ang tinatawag na hunger factor. At dahil alam nilang hindi araw-araw dumarating ang ganitong pagkakataon, mas ginusto ng mga nakakatandang sina Nowitzki, Jason Kidd, Jet Terry at Tyson Chandler na kunin ang 2011 NBA trophy. I mean, that's something I look back to, and I can always look back to the 10-11 season and say we're the world champs.
So nobody can ever take that away from me. So that's really the best thing about this. Sa mapait na pagkatalo naman ng Heat ay umaasa ang marami na ito ay magtutulak kina Wade at LeBron na bumangon at bumawi sa 2012. We understand that our goal is to win the championship. We wasn't able to accomplish that in year one, but this ain't the end of the Miami Heat. So we will use this as motivation and come back and try to do it again. Chino Trinidad Nakatutok, 24 Oras. Up next, Sam Pinto nangunguna sa botohan ng isang men's magazine para sa sexiest women. Iba pang kapuso, pasok din. Non-stop na pagtutok dito sa 24 Oras.